update sa pinapagawa natin. Naglagay na nga sila ng bakal dyan at ito na nga mag-i-start na nga din sila na mag-asinta ng mga hollow block. Mabuti na lang din talaga at na-deliver na agad nila kahapon yung hollow blocks para nga meron na nga gagamitin dito. Sobrang labo pala ng pagkakakuha ko dito sa video dito kasi nga po against the light nga siya. 300 pieces nga lang muna itong hollow block na in-order ko para nga hindi nakaharang dito sa kalsada. At ang buhangin nga ay 3 kobe ko nga lang in-order natin kasi nga baka umulan ay sayang nga kung maaanod nga lang. Ang graba nga ay 2 kobe ko nga lang at eto nga nakilagay nga tayo dito sa kabilang kalsada. Nagsimula na nga magbuhos ng pundasyon itong sila Tito Obet kaya nga ayan nakakatuwa nga at nakaka-start na nga din sila dito. Eto nga dos for dos na kukulamber ay binili nga din natin at higit 90 pesos nga ang isa niyan. Ayan bali bumili nga lang din ako ng 20 pieces. Grabe na nga sa mahal ng mga presyo ng materialis ngayon. Talagang kahit nga ako'y nagulat nga ako sa mga presyo. Abay napakatagal na nga nagpagawa ng bahay talaga naman napakalaki din talaga ng mga itinaas nga nila. Kaya kung magpapagawa nga ng bahay ngayon ay talagang kailangan mag-ready nga ng malaking halaga. Ito ang pinapagawa natin ay maliit nga lang ito pero ang laki na nga din talaga ng halaga. At ang tao nga na nagawa ay 2 skilled nga lang at 1 labor. Dito naman nga sa tapat ng pwesto natin ay meron nga malaking puno ng mangga kaya isa nga din niya sa iniisip ko. Sobrang delikado nga kasi niya lalo nga pag bumabagyo ay talaga naman nakakatakot nga at baka mabuhal nga yung puno o malaglag nga yung sanga. Kapag ganito nga na pwede maka-power issue ay kailangan nga natin aksyonan. Hindi nga sa atin itong puno ng mangga pero kailangan nga natin itong ipapulay at baka mamaya nga ay maka-aksidente mas delikado nga yun. Kaya nga kumausap ako ng pwede magpulay at eto na nga nandito na nga si Kuya Kulot. Nga din nga ako sa ganito nga na marunong nga na magpulay o talagang umaakyat nga na matataas na puno abay hindi naman talaga biro at nakakatakot nga baka nga din kasi ma-aksidente. Pero very easy nga lang yan kay Kuya Kulot at talaga naman sanay na nga siya dito sa ganito nga trabaho. Nakakalungkot nga din at 4 na puno na nga ng lansones ang natuyo nga namatay na nga siya kaya kailangan na nga din natin ipapulay at baka nga matumba mabigat nga din talaga at as in tigas na kahoy nga din itong lansones. Nakakapanghinayang nga lang kasi nga nawala na nga yung mga lansones ang dami nga nito mamunga every year nga ay pumuputi nga dito. Kaya nga nag-start na nga si Kuya Kulot na magputol nga nito mga sanga ayan nga at talaga naman nakakatakot nga kada bagsa nga ay talaga lumalagabog dun sa kalsada. Nung bata nga ako ay kalahati na nga nitong puno ng mangga nito yung taas nga niya pero ngayon nga ay ako'y 40 years old na pero grabe talaga as in tumaas na siya. Tinatanong nga ako dito ni Kuya Kulot kung lahat ba daw ng mga nandito sa side na to ay puputulin ako nga ay oo sige na nga. Para nga po safe tayo at malapit na nga ang tag-ulan para nga hindi tayo mangangamba na baka may mahulog nga na sanga. Yung mga ganitong gawa nga ay dapat talaga tinatrabaho nga habang mainit pa nga ang panahon kasi nga po mas lamang ang panahon na maulan dito sa bahay na mahayhay. Ayan na nga at nabagsakan na nga itong pinakamporma nga nila na haligi ay natamaan na nga yung isang kahoy na patibay. Ang binabagsakan nga nitong mga sanga na pinupulay ay mismong karsada nga kaya nga dalawa nga yung nagtatraffic nga dito si Kuya Emil nga at saka si JC. Mabuti na lang din nga at napasabay itong pagpupulay na mayroon nga mga tao na gumagawa dito para sila na nga din yun ga-assist nga kay Kuya Kulot. Salamat nga po Lord at talaga namang mainit-init pa nga ang panahon dito nga at hindi pa nga nag-uulan kaya nga yung mga gawain nga ay napapatrabaho nga natin. Salamat po sa panonood niyo sa aking mini vlogs. Bukas na lang po ulit. Bye!